Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay speaker? Wala. Ako lang eh. Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Si Diskaya corroborated lahat ng mga ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa ang pinaka-credible dahil si Gutesa wala siyang gain dito eh. Wala siyang interest. Wala siyang interest dito eh. Di ba? Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at buhay ng kanyang pamilya niya. Opo. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamataas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes, tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Si Gutesa, wala siyang ganansya eh. Ano pakinabang mo ron? Ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Ngayon, hindi nila maintindihan nyo. Akalain mong gagawa ng yung ikang notaryo. Peke. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon sa nakalinya, doon sa may street na kung tawagin street yung sa may Pasay. Sabi ko kasi sa kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, magpanotaryo ka. Para sa akin lang yun eh. Opo naman. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung mga akusasyon niya. Nung basahin ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po. Kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay yung pala ay galing din sa mga pinag-uusapan po nyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Matagal niya na ako hinahanap eh. Kung sige ka ako, sige, finalize mo na yan. Kung total, may oras pa naman, tumanap pa ng notaryo. Nakahanap doon sa may Villaruel sabi ko sa kanya, litratuhin mo yung kung saan ka nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. Lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Kaya ganitong ginagawa nila. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. So, ako na lang yata ay lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. Lahat, pwede nilang ipukul sa akin. Ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? At kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, magkakasala din yon. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary para lang additional na kanyang ikabubuhay. Daw na ilang paragraph itong si Gutesa ba, ikino-coach niyo paraan yan. Sinasabi ko na nga, apat kami merong kopya noon. Apat lang ang binigay niyang kopya. So yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President, Senator Win, at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin.
Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya yan. Dalawa, isang linya. Oho. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador tama naman nasusundan namin eh. Oo. E di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang pare-parehas tayo ng nalalaktawan. kopya, May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Oo. Alam din nila may nalaktawan siya eh.